Ngayon nyo ipagyabang na napakaganda po ng bagong Pilipinas natin ngayon. Biruin nyo panahon ni Tatay Duterte, grabe po yung reklamo nila sa Tokhang. Eto po mga Lodi, pinakita na sa inyo kung ano po talagang epekto kapag hindi po ginawa yung pinatupad ni Tatay Duterte ang Tokhang. Ngayon, ano nangyari? Binibi nyo yung mga kriminal. Eto po, nakita nyo naman yun, di ba? Isang ama na meron pong kapansanan yung kanyang anak at ulila na po sa ina. Pero walang habas na pinagsasaksak nitong adik na to mga Lodi at nawalan nga po ng buhay. Ganito po, katatanga, itong mga supporter ni PBBM at saka nitong mga Pinklawan. Laganap na po yung krimen sa atin. Ano na, John B. Cremulya? Gising-gising na. Ganito ba ka-safe yung pinagyayabang mo? Sabi pa niya, mas safe daw po ngayon kaysa sa nakaraang administrasyon. Kayo na bahala magkumpara mga Lodi kung saan po kayo naniniwala. Sino nga yung sumisigaw na bigyan po ng karapatan ang mga adik na mabuhay sa ating bansa? Di ba? Ngayon, tahimik kayo. Dahil meron pong nabiktima na naman itong mga adik ng ating bansa na suportado pa nitong CHR, nito po nila Risa Ontiveros, ni Father Flavi, at ng iba pa pong kakamping sa mga loyalistang tanso. Yan po talagang totoong nangyayari sa ating bansa. Kung sino po yung mga inosente, sila po yung nasasawi sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Tapos, yung mga adik, mga Lodi, sila po yung mga tinutulungan nitong administrasyon na to na wag daw pong upakan, wag daw pong patayin, dahil nga daw po hindi natin alam yung mga pag-iisip nila, baka may malaking problema lang. Tapos mga Lodi, yung mga kawawang nasawi at meron pong mga pamilya na naghahanap buhay ng marangal, yun po ang nagiging biktima. Ano na? Ngayon kayo mag-ingay. Ngayon yung sabihin na magaling tong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung mga nabiktima dyan na BBM pa dati. Ngayon nyo ipagyabang na napakaganda po ng bagong Pilipinas natin ngayon. Biruin nyo panahon ni Tatay Duterte, grabe po yung reklamo nila sa Tokhang. Dahil nga daw po, hindi daw po napagbibigyan yung mga nakagawa ng kasalanan. Bigla na lang daw po tinutukang. Pero hindi po nila alam talagang tunay na dahilan nun. Kaya po, nag-iingay po sila. Eto po mga Lodi, pinakita na sa inyo kung ano po talagang epekto kapag hindi po ginawa yung pinatupad ni Tatay Duterte ang Tokhang. Ngayon, ano nangyari? Binibi nyo yung mga kriminal. Eto po, nakita nyo naman yun, di ba? Isang ama na meron pong kapansanan yung kanyang anak at ulila na po sa ina. Pero walang habas na pinagsasaksak nitong adik na to mga Lodi at nawalan nga po ng buhay. Sino mag-aalaga dun sa bata? Kayo ba? Na ayaw sa pamamaraan ni Tatay Duterte? Di ba nung panahon naman ni Tatay Duterte, yung mga nawawala lang yung mga adik. Pero panahon ngayon, mga Lodi, yung mga adik, nilalagay sa selda. Tapos, yung mga matitunong tao, nasa kabaong na. Di ba, ang lupit? Palakpakan po natin, mga Lodi. Ganito po, katatanga, itong mga supporter ni PBBM at saka nitong mga Pinklawan. Dahil nga, napakababait po nila. Hindi po sila makabasag pinggan. Dahil makadiyos po sila. Pero, ano nangyari sa pagiging pakadiyos nyo? Ginawa niyong santo ang mga adik. Dahil nga po, ang pagkakaalam nila, napakabait daw po nung Tokhang. Pero, usap-usapan naman sa mga lugar, dealer po talaga, nagbebenta po talaga ng shabu. Laganap na po yung krimen sa atin. Ano na, John B. Cremulya? Gising-gising na. Ganito ba ka-safe yung pinagyayabang mo? Sabi pa niya, mas safe daw po ngayon kaysa sa nakaraang administrasyon. Kayo na bahala magkumpara mga Lodi kung saan po kayo naniniwala. Panahon ni Tatay Duterte na nagsitabaan yung mga adik at nagsitinuan o panahon ni PBBM. Nalantaran po yung pagbebenta sa daan at pagtira ng droga sa kalsada. Stay safe. God bless you all. BBM pa more. Duterte pa rin kami hanggang dulo.